Shoutout muna kay Ben Skiller, Raymark Valdez, Rainbow Wolf, B. Panaligan, King Cedric C, Elena Estacio, Neil Joseph Hayin, Blue True, Marlon Abuyo TV, Girly Relevo, Arvin Mendoza, Adi Luna, Lani Cordova, Justin Nolasco, Cesar Austria, Nancy Mendoza, Nelida Cayas, Jeremy Joy Bautista, Anto Official Channel, Mercy Mendoza, Danny Osorio, Teresa Espiritu, John Ray Natanuan, Khalid Nawaf Kabusas, Maridel Sheffer, Irene Abawag Channel, and Maluway. At binabati ko rin po yung lahat ng mga members natin sa Bantay Taal group chat na patuloy po sa pagbabantay kay Taal. Sila po ay palagi nagpapadala ng mga photo, ng mga updates ng nangyayari sa paligid ng bulkan. At ganoon din po sa lahat ng members ng Taal Volcano News Update Facebook group. Ganoon din po sa ating mga followers sa ating Facebook page na ang Supremo. So maraming salamat po sa lahat ng suporta. Ito na naman tayo mga buddy para sa isang Taal Volcano episode. So matagal-tagal din tayo hindi nakapag-update uli dito sa ating YouTube channel. Medyo naging busy tayo, panggabi tayo. So medyo puyat tayo palagi. Kaya yan ang dahilan din kaya hindi tayo regular na nakakapagbigay sa inyo ng update mula nga dito sa ating YouTube channel. Pero bago tayo pumunta sa ating topic ngayon sa ating Taal Volcano episode, pag-usapan muna natin itong nangyayari sa India. Siguro naman nakikita ninyo sa social media yung mga viral video na kung saan nga ay ang India ay kinakapos na sa supply ng oxygen tank dahil nga sa sobrang dami na ng kaso. So as of today, ang kaso sa India ay nasa 17.6 million na at ang naka-recovered ay 14.6 million at ang death ay 198,000. So talagang napakadami na ngayon. At nakita ko dun sa isang chart na ito ay pumapangalawa na ang India. Bakit natin naisama itong India sa ating topic? Gusto ko lang ipaalala sa inyo na ang ating bansa, ang Pilipinas, ay lumalala rin ang kaso ng COVID-19 pero hindi kasing taas ng sa India. Para sa ating mga kababayan, sana kayo ay magkaroon ng disiplina. Katulad nga ngayon, dumadami yung mga nagkakaroon ng mga community pantry. Pero ang tanong ko, ito ba ay nakatutulong kung ang kawalan ng disiplina naman ay nakikita sa papatupad nito? Kagaya nung isang araw nakita natin yung isang photo na kung saan ay madaling araw pa lang ay nakapila na ang mga tao, siksikan. Wala na yung physical distancing. Yung iba hindi naka-face mask. Ngayon, ano magiging implikasyon nito kung sakali dun sa mga nakapila na to ay may mga nag-positive? Ang nahihirapan mga kababayan natin, ang nahihirapan ang gobyerno natin, ang nahihirapan ay ang mga frontliners natin na talagang alam natin na walang time na para sa kanilang pamilya, para magsakripisyo sa kanilang trabaho, para magamot yung mga nangangailangan. Pero itong iba nating kababayan, patuloy pa rin na talagang hindi ata nila masyadong nauunawaan yung tindi ng sistema nitong COVID-19 na to. Ayon sa latest na impormasyon, mas matindi ang variant ngayon nito at maaaring ito daw ay airborne na or nakukuha na sa hangin, hindi man lamang sa contact sa mga surfaces kundi pati na rin sa hangin. So sana patuloy po na mag-ingat tayo mga kababayan natin. Kung ang inyong lugar ay kasama sa mga ECQ, siguraduhin po natin na talagang tayo ay sumusunod sa health protocols para wag na nating dagdagan pa yung problema ng ating bayan na tayo ay magpasaway, mawalan tayo ng disiplina. Gusto natin na lumabas pero ang problema nga hindi naman tayo sumusunod sa health protocols, yung physical distancing nawawala. So talagang ang mangyayari niyan, maaaring lumobo uli ang kaso sa Pilipinas. So almost nasa 1 million na yung kaso. Pero yung mga namatay naman ay kung ikukumpara sa India ay konti, ano? Mas mabuti pa rin diyan sa Pilipinas, hindi nagkakaubusan ng oxygen tank. Sa India tingnan naman ninyo, sinusunog na lang nila yung kanilang mga patay. So ang pag-uusapan natin ngayon syempre itong Taal Volcano episode. So dumako tayo dito sa ating Vbox website upang sa ganun ay makita kung ano na ba yung latest dito kay Taal. Okay, so today is April 27, 2021. So today, wala pong naitala na volcanic earthquakes, as in zero. Ang natira lang po ay yung pong low level background tremor na nag-start pa noong April 8. So ilang araw na to, ilang linggo na to, patuloy pa rin to. Naipaliwanag na rin natin
kung ano ito, diba? Ayon ito sa ating kaibigan na eksperto. Pero itong SO2 emission ay humigit kumulang na 2,272 tonelada kada araw. Yan po yung ngayong ng Taal Volcano Bulletin. So nananatili po tayo na nasa alert level 2. At paalala po lagi yung sinasabi dito ng PHIVOLCS, maigting na ipagbawal ang pagpasok ng sinuman sa TVI or Taal Volcano Island na siyang Permanent Danger Zone or PDZ ng Bulkang Taal, lalong-lalo na sa may gawin ng main crater at ng Daang Castilla Fissure at ang paninirahan at pamamangka sa lawa ng Taal. Okay? So sana po malinaw po yan. Hanggang ngayon po ay nasa alert level 2 pa rin tayo. So ito po yung ating Taal Volcano line chart. So mapapansin po natin dito na kumukunti yung seismic events. Pero po dito sa April 26 na kung saan ay bahagyang tumaas, nagkaroon ng 56 volcanic earthquakes din, nag-zero uli. At ito naman yung ating Taal Volcano SO2 emission. So today, April 27, na itala yung pinakamataas na SO2 emission. So kung dati ay 2,243 noong April 23, ngayon pong April 27 ay 2,272. So itong ating bar chart na ito ay nagsimula ngayong April. Ayan po, sana po malinaw po yan. Ngayon dumako naman tayo sa Mirova. Tingnan natin kung merong naitalang thermal anomaly si Taal. Okay. So as of today, wala pong naitalang na thermal anomaly. Yung last na low thermal anomaly ay noong April 25. Nagkaroon siya ng 6 megawatts. Then yung pag-uusapan natin dito mga buddy ay yung nakita ng ating mga Bantay Taal member, ating mga kaibigan. Nagpasa sila kanina na isang photo na kung saan ay makikita dito ang Taal Volcano Island na kung saan ay may usok na puti. So napansin nyo ba yan kung kayo malapit sa Taal kanina? Ito naman yung isang kuha ng ating Bantay Taal member. At itong video na makikita ang pag-usok. Ayan. So nakuhanan niya. Siguro naman po ang pag-usok na ito ay makatutulong para mabawas-bawasan ang pressure sa loob ni Taal Volcano. At mapapansin naman natin na kulay puti yung usok. So hindi masyadong nakakapag-alala yan. Ang masama daw po, sabi ng mga eksperto, ay kung ang makikita nating usok ngayon ay kulay itim, katulad nung nangyari noong January 12, 2020. Then dumako tayo dito sa Volcano Discovery. Tingnan natin kung may mga nangyaring paglindol sa loob ng 24 oras. So ang nandito po, ang makikita po natin dito ay dalawa lang na nangyari dito sa parte ng Kalatagan. 13 hours ago, 2 hours ago. So ito ay isang magnitude 1.8 na nasa 110 kilometers ang lalim. At ang isa naman ay magnitude 2 na nasa 85 kilometers ang lalim. Parehas po itong tectonic. So hindi po direkta itong nakakaapekto kay Taal Volcano. Huwag po na tayong mag-alala. Wala po na itala ng mga volcano tectonic earthquake sa paligid, lalong-lalo na dito sa may Balayan Bay at saka dito sa may Taal Volcano Island. So yan po ang ating Taal Volcano episode. Basta palagi po nating tandaan mga buddy na palagi tayo maging mapagmatsyag, palagi po tayo maging alerto. Huwag po natin kalimutan yung ating mga ginawang paghahanda. Kung may mga go bags po tayo, panatilihin po natin na ang go bags ay nakalagay po sa isang lugar na kung saan ay madali nating mabibitbit kung sakasakali. Huwag na po natin itong alisin sa loob yung mga damit, yung mga essentials ninyo, tapos ilalagay nyo naman yung sa isang cabinet. Kapag meron na namang mga pagtaas ng seismic events, saka na naman yung ibabalik. Hindi po ganon. Basta po naka-stack po yan. Kung meron po kayong go bag sa sasakyan, mas maigi po. Yung mga go bags, madaling bitbitin kung sakasakali. At saka huwag po natin kalimutan yung ating evacuation plan. Tuloy po tayo nagpapaalala mga buddy dahil hindi pa rin nawawala ang threat ni Taal. Bagamat kumukunti ang kanyang mga seismic events, yung kanya namang SO2 emission na naitala ngayon ay pinakamataas sa buong March at saka April na naka-record dun sa ating line chart. Sana po may natutunan po kayo dito. Keep safe po, hindi lang po kay Taal Volcano kundi pati na rin po sa pandemic. I-practice po natin ang mga health protocols na pinapatupad ng ating gobyerno upang sa ganun po huwag po tayo magka-problema. Palagi po tayong magpalakas ng katawan, magpalakas ng resistensya upang maging malayo sa sakit. At syempre, ang pinakahuli po, palagi po tayong manalangin. Muli ito yung Supremo. See you next time mga buddy.